So ayan mga kabeshi, for today's episode makakasama natin ang kabeshi host natin na si Vince. So Vince, sino ang ating guest for this episode? Siya ay isang tinitigan ko, nilapitan ko, at isa siyang talentadong bigyan at isa siyang novelist. So kaya mga kabeshi, tara na, kilalanin natin kung sino siya. I am Che. I am Vince. Dito lang yan sa Rise Up Pigenyo. So welcome back mga kabeshi. So ayan, andito na ang ating panauhin for this episode. So baby girl, magpakilala ka na. Hi mga kabeshi, my name is OJ Aliana Lara. 17 years old po. From Pantay Daya po. So si OJ Aliana po. Aliana. So OJ Aliana is from Pantay. Yes po. So 17 years old ka na, baby girl. So ilan kayo magkakapatid? Apat po kami. Di bali po, ako po yung panganay po sa apat na magkakapatid po. Oh, panganay ka. So mahirap na maging isang panganay na naman, no? Yes po. So ayan. Vincent. Cue ka na. Okay na. Okay, sige. So, ayun nga po mga kabeshi. Now, let's ask OJ if sino ba ang kanyang mga proud parents? Ang mama ko po ay nagangalak Gracelyn V. Lara, while my dad is Aurelio J. Lara po. Si daddy ko po ay isang tricycle driver po, while my mom is OFW po sa UAE po. Lara. Actually, may classmate akong Lara from Bantay. Baka mga mag-anak niyo yun, mga taga-Zone 6. Wala. Po. Sige, ako na naman nag-ahanap ng mga kamag-anak ng ating guest. So, when you did you start your writing career? I started writing po kasi nung grade 2 po ako. Nung nanood po ako ng nung teleserye na Jezabel po. Oh, Jezabel. Opo, yung kay Ann Curtis po. Ann Curtis. Ay, hindi pa si Marina yung naiisip ko. Jezabel. Mga panahon, hindi ka nakalimutan actually kabeshi, hindi ko na naalala yung Jezabel. Ann Curtis. Sino yung mga co-host ng Jezabel? Si Max, si Charek. Nag-aarap na naman. Si Ann lang po kasi ang nakalala ko po doon. Ay, talaga? Kilala ko po doon. Si Ann. Okay. Wala ba dun si Coco Martin? Nakalimutan ko na po. Meron na ba si Coco Martin doon? Talaga po? Okay. Ayun po yung kay Jezabel, yung sintonado po siya. So, mga kabeshi, sintonado. Ay, hindi po kami nagbabashilo mga kabeshi. Sadyang may mga comment lang tayo sa ating mga sarili. Sa amin lang yun, hindi namin ninalahat. So, what is the title of your novel ba? Ang title po ng novel ko po na sinusulat ko po now is Whisper Through Eternity po. Whisper Through Eternity. An interesting name. Oh. Sino kasi sulat nito? Makakaloka, puros mga English nakikita ko mga kabeshi. So, shoutout sa'yo Jimmy, pinapahirapan mo yung pagbabasa ko dito sa So, ano sabi mo huli? Title mo? Whisper Through Eternity po. Whisper Through Eternity. So, what is the meaning of that? Kasi po, nakuha ko po yung Whisper Through Eternity po sa plot po niya. Kasi ang una ko pong ginagawa when I'm writing po is yung plot po niya bago po yung title niya po. Ang plot po kasi nito, O, diba mga kabeshi, nalilito na siya. Anything will do, anak. ayun na po, as I was saying po, sa plot po niya na yung almost po dun sa mga tao po, mga storyteller po, ayun po. Yung surrounding po ng main character po is nagsisirculate po sa mga storytellers, mga narinig po niya. So, yung whisper po, ayun na po, through eternity. Tapos yung main lead po kasi, he's going through a cycle po of saving this person po, ayun po, through eternity. Ayun. So, what inspired you to start writing this novel naman? May napanood po kasi ako, dalawang 2 Korean series po. Ang title po ng isa is Death's Game. Yung Death's Game po kasi, it's all about
sa isang lalaki, tsaka si Det po, na naghahabulan po. Like, hindi literal na naghahabulan po. Parang yung every time na ma-reincarnate si etong lalaki po, may job po siya na na ipagpatuloy yung pamumuhay niya po, evading death po, kasi nangyari po yung larong yun when he decided to take his own life po, na kinadahilan kung bakit po na-open po yung si Del po. Ayan po. Tapos yung ikalawang series naman po is Doom at Your Service po, about kay Doom po na gustong i-save po tong si Del po. Ayan po yung info. So, ito ba yung pinakaunang gawa mo na literatura, what do you call literatura or literature? Hindi po. Meron pa po akong ibang naisulat na po. Kaso, nasa drafts pa lang po sila po. Opo. Yung on revise pa lang. Siya lang, meron pa mga kasunod. So, next time, ano masasabi mo dito sa natin? Inhaler natin. Shoutout sa mga nagbibigay ng inhaler, baka nanginhawa ba? Baka relax lang tayo, OJ, para hindi tayo masyadong maten. So, pasample ka naman paano gamitin ang inhaler. Kaya lang. So, back tayo sa question natin. Ikaw pala si OJ. Okay. So, Vince, ano naman masasabi mo sa inhaler ni OJ? Naku, nakakagawa po yan. Nakaka-relax po yan sa atin, mga kabeshi. Pero sabi po ng papa ko po kasi, masama daw to sa tao po. Ilagot ka, ginagamit mo. Naku. So mga kabeshi, hinay-hinay lang tayo sa paggamit ng inhaler, baka may higop natin buong inhaler. So, can you tell us a bit about the characters in your story? Ang main character po, si Isabella and si Mateo po. Itong si Mateo po, ayun po yung he is cursed po dahil na-offend niya po si Creator and si Death po. Si Death? Opo. While si Isabella po, cheerful po siya. Parang her cheerful attitude po kasi is contagious po, kaya parang nagiging favorite ko na po siya kasi she is my ideal self na po. Kaya. Speaking of Isabella, naalala ko tuloy yung nagngangalang Isabelo, which is ang mama niya is si Leona Florentino, the first lady writer dito sa Vegan City. Siya po yung makikita natin sa tapat ng Max, yung statwa po doon na nakaupo. So, ayun nga po. Wala ka bang bloodline ni Leona? Ay, wala. Wala po. Nakuha ko lang po kasi yung Isabella na name sa meaning na devoted to God po. While yung Matthew po, na Spanish name to Matthew po, opo. Meaning po is promise to God po. Like parang na po, Matthew is a promise. Si Matthew po ang promise po ni God para kay Isabella po. Kasi si Isabella po kasi terminally ill po. And Mateo's journey should be aligned po kay Isabella po. Obviously po. Na believe ang plan po ni Creator po para kay Mateo is to save Isabella po. Opo, okay. Wait, mga kabeshi, walang lumalabas na boses sa So, si Isabella. Shoutout din sa'yo, speaking of Mateo, si Mateo. Shoutout sa'yo, Mateo Golcelli. Speaking of, mga artist na yun. So, speaking of Mateo, shoutout din sa'yo, Matea. Sana baka ka pa, kalala ka pa.
Yung friend ko dyan taga-ano, hindi ko nakalimutan, basta taga-Hawaii. Basta si Matea. Shoutout Matea and Mateo. At Isabel at Isabelo. So, what themes or message are you trying to convey through your novel, Miss OJ? Ang theme po kasi ng novel ko po is to embrace everything kasi po nothing is permanent po sa world po. Ayun po. And learn to nakalimutan ko po yung term po eh. Learn to Learn to forget the things that you remember now and bye-bye later. O, di ba naloka ka? Okay, so, kaya mo yan. So, ano yung mga thoughts mo dun sa novel? nakakalimutan. Kaya mo yan. Kaya yan. Ano yung naging first thought mo sa novel? Yes, Or yun na lang. while writing it? Complicated po kasi siya kaya hindi ko pa po siya natatapos po. It is a journey of accepting oneself po and learning to interact with everyone po. Kasi po si Matea po is not very, parang he's aloof po. Anong aloof? Di ba? Di ba? Dapat marami kang binibitawan na words na hindi na alam ng mga ibang kabeshi natin. So, ano ang aloof? Aloof po. Oh, di ba naulog? Mukhang kailangan natin si Google, kuya. Hello, Google. Hey, Siri. Bixby. Ay, sino yun? Samsung. Oh. Hey, Mark Rianes. Shoutout sa'yo. Si Charis Marquez, kuya. Ang tunoy nanonood. Diba? So mga kabeshi, katuwaan lang po ito. Wala pong personalan dahil nandito pa tayo sa ating show. Diba? So OJ! Kailangan natin lakasan ng energy natin dahil binibisit tayo ng isang kaibigan natin. Ginagawa tayong Angry Bird. So OJ, bilang isang writer nga, diba kadalasan bilang isang writer is like, introvert siya. Ikaw ba bilang isang writer, introvert ba si OJ? Hindi po. Ay, ako. Okay, hindi introvert si OJ. So, si OJ ba ay isang tao? Automatic yun. So, si OJ ay hindi siya introvert. Extrovert siya. Both po, introvert and extrovert po. Kasi Parang pinapahirapan mo ko dito, OJ introvert and extrovert. So, ayun, si OJ ay isang maraming kaibigan si OJ. Parang si OJ, and dito pa si OJ. Marami kang kaibigan, OJ. Opo, kasi three friends na po is marami na po sa akin. Oo, so ano yun, paano mo ginagawa saan mo kinuha yung inspirasyon mo sa paggawa ng mga literature or mga sinusulat-sulat mo? Sa experiences ko po, sa mga thoughts ng iba po. Kasi po yung mostly na mga sinusulat ko po is slice of life po. Naka-base po siya sa surroundings ko po. Katulad ng ating kaibigan si Mark Lianes. Surroundings natin yan. Joe Solomon, anong pangalan nung natin? Isang kaibigan natin, mga kabeshi. Nakalimutan ko tuloy. Oo, yung mga kaibigan. Actually, si Mark Lianes, yan, circle of katumbahan sa yan. Baso, mga water, mga purified. So, bumalik tayo kay OJ ulit. O baka Vince, baka may gusto kong tanungin. Syempre, since graduating ka na, ano bang plans mo after high school? Since malayo pa naman po hindi naman sa kalayuan po, siguro po mag-work po kasi hindi ko pa po sure sa scholarship ko po kasi hindi pa po ako register po ba yan? Okay. Po. Tsaka dun naman po sa entrance exam naman po, nag-get po ako sa UNP po. And kakatapos ko lang po nung
last week ng Saturday po. Ayun po, work po. So ano pag-graduate mo ngayong senior high, mag-work ka agad? Ganun ba ang sinasabi mo? Or Parang ganun na po kasi may kakilala po ako. Actually po, yung mama po niya po. mag-work ka? Hindi ka mag-aaral? Ay, pagka-graduate po kasi ang sinasabi niyo po. Akala ko po. Pati ako nahihilo na ako sa bigat ng earrings ko kasi. So shout out sa Shein, baka naman nakailang libo na akong bili sa inyo. So OG, so anong gusto mong kuning course in the future? Pol Sci po. Ako, political science. Opo, kasi... Political science, di ba yung political science is law? Opo, actually po, dapat po kasi teaching po. Kaso, dahil sa Dahil? personal, Personal issue. Sa'yo na. Okay, mga kabay, sa kanila lang daw. Bye! Yun, no? yung akin na. Baka gusto mo ibigay kay Vince. Oo, ayoko. Ano ba yun? So, ayan, ano ba? Ako na yung naguguluhan dito. So, Bibigyan na ka na ata sa ears. Mark? Hi, friend! Shoutout sa'yo. Baka mapapishball ka ng mga layer. O ano, Vince? So, eto nga mga kabeshi. So, sa mga writer natin dyan, eto yung tanong para sa inyo. Get some tips from our Beginner writer. So, how do you approach the writing process and how do you make an outline of the story? Noon po kasi, year 2019 po, ginagawan ko po siya ng outline po by chapter po. Pero ngayon na po, simula ng January po ata or nung last year ng December po, it's more on isusulat ko muna yung description niya, tapos parang it magically appears po sa sa utak ko po, parang ganun po. Bigla na nagkakaroon ng Opo, nagpa-pop na lang po. Teleport. Parang ganun po. Saan galing teleport? Teleport yung kuya, yung Nandito ka tapos dito ka tapos bigla ako mapupunta doon. Pasapol ka naman. Mamaya. Ay, may parang ibang mamaya na yan. Gusto ko itong inhaler mo talaga. Nagmamatch sa aking... Wala namang kulay red, nakakainis. Parang mas gusto ko yung eyeglass mo. So, back to teleport. Mamaya na tayo mag-teleport. OJ, what challenges did you face while writing this novel? And how did you overcome them? Palagi po kasi inaatake po ako ng writer's block po. And, Writer's block? What is writer's block? parang, Mental block ka dun? yes po. Okay. Parang po. As in, hindi po, kahit na gusto ko pong magsulat po, pero wala po kasi pumapasok sa isip ko kung paano po. Ayun po. Kapag naman, if I want to overcome that po, ang lagi ko pong ginagawa po kasi nanonood po or either nagbabasa po ng mga mangas or manhwas po. Ayun po. And then dun ko na po nakukuha yung mga references or ideas po. Ayun. So, are there any particular authors or books na na-influensyahan ka to write some stories, pati sa writing style mo, na na-adapt mo, gano'n? Yes po. Ngayon po is si Sir F. Chanel po. F. Chanel Jose po. While noon po is si Ate Yana po. Yana Loves You po. May she rest in peace po. Wala na po. So, ano nangyari kay Yana Bells? Ma'am, hindi pa po kasi dinisclose po ng family po. So, sino yung Yana Bells? Sino yung Yana Bells? Saan si Yana Bells? Sino ba yun? Ma'am, she is a Wattpad author po. Opo. Ang una pong nabasa ko pong sinulat niya is My Husband is a Mafia Boss po. Naaliw po kasi. Ay, parang nabasa ko na yan. Nabasa ko na yan. Nakakaaliw po talaga yung way of writing niya po. And then yung lahat ng chapter po talaga is
So, OJ, matanong ko lang, ano ba ang ibang talento ni OJ? May sayaw ba siya? Marunong siya magsayaw? Hindi po ako magaling. So, anong ibang favorite mong gawin? Hindi lang ito lang literature. Sigurado naman ako na hindi literature ang palagi mong ginagawa. Opo. Nagdo-draw po ako kapag bored po. Opo. Oo, nagdo-draw ka. While while reviewing po, or kapag kasama ko po siya, kumakanta po ako. So, ay, Ay, hindi po ako magaling. okay, mga kabeshi, Makakarinig po tayo ng sample ngayon. baka No? gusto mo naman pa-sample, o just isang bit, ano pwede mong kantahin? Isang birit na Celine Dion. Ay, go po Siya kayo. po taas, Sige, kuya. pa-sample ka naman, OG, na kasi kanta mo. Nahihiya po ako. It's okay. Dito sa Rise Up Bigyan nyo, pakakapalan ng mukha talaga dito. Mga kabeshi, matutunghayan nyo ang isa pang talento ni OJ. Palakpakan! Ang pwede mong mauna na lang po si Min. Uy, nadamay ako. Second voice na lang po ako niya po. Ay, dapat ikaw. Ikaw ang panahingin natin for this episode. So, ikaw ang magbibigay. Ikaw ang mag-showcase ng talento. Kasi mamaya, pagkatapos mo ka muna si Vince, magbabackflip dito. Teleport mo na lang. Mahirap na bakit? Okay. Pasample ka na kahit isang stanza lang or one word. Ano po bang pwede? Ikaw, ano gusto mong kanta? Hala. We dedicate this song for Inhaler. Wala po kasi ako masyadong maisip na music ko ngayon po kung natanong niyo po. Gawin mo na lang soprano yung happy birthday. So, Happy birthday! Kulit-kulit, ba't sa'yo? Kuya, meron ding may Malaregin sa huli. Woo-woo! Woo-woo! Ba't may ganun din? May Iba kasi yung sa akin yung mga tribal, woo-woo! Ganun. Ay, battle cry, mga war cry pala eh. Oo, iba tayo ng labanan tayo. So, kung ayaw mong kumanta, sumayaw ka na lang. mas malala naman ako yan. So, wala talagang lang, paggawa ng literature, pag-drawing lang ang ginagawa mo. Pag may spare time ka sa bahay niyo. Opo. Parang boring naman ang buhay mo, OJ. Pero hindi natin may iwasan talagang kung ganun talaga ang hobby. Isang hobby ng ng character ng tao talaga. Ganun talaga. Pero hindi ako na mag-comment. So, wala ka bang mga alaga or Ay, meron po. giraffe, ganun? Unggoy. Siya po, unggoy po. So mga kabeshi, lahat naman ang sinasabi natin, the views and the opinions do not reflect. So ano may alaga ba sa OJ? Maliban po sa unggoy na po ito, pusa po, tsaka ang tuta po. So ilan mga tutang pusa mo, OJ? Dalawa pong aso po. Tapos yung mga pusa po is, 12. Opo, 12 po. As in? Opo. Kasi kakapanganak lang po nitong ika-4 po na pusa ko po nung February lang po. Kindly name them. Yung mga kittens po. O kung kaya mo lahat ng alaga mo, kaya mo pangalan Si Oreo, si Lily, or si Yoda. Tapos, sino pa nga ba? Hala lang. Mga anak mo. Si Oshi po. Tapos, Oshi, si Miming, si Nuggets, si Toron. Pero sa mga pagkain na sabi mo, Gutom naman yun, kuya. OJ, sinasabi ko sa hindi pa ako ng umagahan at tanghalian, parang awa mo na. Halos po kasi pinapangalan po namin sa mga alaga po namin. Puros puros Opo, food po. tawag doon, puros mga ready to eat yung processed foods yung mga pagkain, mga pag-alaga mo. So, yun na ilan mga 5 na yun. So, ilan lahat sila? Lahat po ng po. Hindi, lahat po ng tao dito sa vegan, o kaya mo pati bilangin natin. Charing lang. So OJ, sa dami-dami mo ng mga alaga, hindi ba sila nag-aaway-away or nagsasabunutan, gano'n? Hindi naman po. Yung tuta naman po kasi,
bata pa lang po siya, nakikipaglaro po siya sa ibang pusa po. Although, nung una po, nag-away po yung si Oshi tsaka si Hunter po. Pero nung tumagal na po, na-adapt na po ni Oshi yung presence ni Hunter po. Kaya pinalaro niya na rin po sa mga Opo. Kaluluwa ba siya? Bakit parang yung presence niya? Nakakatakot naman yung mga presence na ganyan. So yun lang ang mga alaga mo. So, okay naman sa parents yung ganun karami yung mga inaalagaan mo? Yes po, pero nung una po, ayaw po talaga nila. Pero makulit po kasi ako, kaya pinilit ko po. Tapos, minsan po, hindi ko na nga po na ipaalam po. Saka na lang nila malalaman nung inilalabas ko na po, or yung mga pusa na mismo yung lumalabas po. Saan ba? Sa kwarto mo? Gusto ko yan mga kabesh. Mga sakit ng mga bata ngayon. Yung mga nag-uuwi sila ng mga alaga. Tapos, hindi ko naman yung inaano, pero tayo mga kabeshi, bilang isang tao, bilang isang mamamayan ng Ilocos Sur, parang kaugalian na natin yung mag-uwi ng mga alaga. Pero salute ako sa mga taong fur lovers, may mga cat lovers, dog lovers na yung mga nakikita-kita lang natin sa gilid-gilid talagang ina-adapt nila sa abot ng mga kaya nila na alagaan nila. Shoutout sa ating mga kaibigan dyan. Baka sa mga gusto pong charing lang. Back to sa sa topic na natin. Nawawala na ako ng Tulungin. So, Vince, ikaw muna. So, ayun nga, no? Now, let's ask OJ, mga kabeshi, kung sino ba ang kanyang favorite author? Nasabi ko na po yun. Ganyan po, si Sir F. Chenil po. And yung book po niya na binabasa ko po currently is, eto po, dala ko po. Why We Are Poor, Termites in the Sala, Heroes in the Attic po. Ito po ay essay po ni F. Chenil po. So, Francisco Chenil Jose po. Yeah. As of now, ito yung favorite na book mo? Or, Apo. Okay. Andito pa lang po ako sa Chapter 1 verse 2, second power plus x Chapter plus 17 po. Apo. Hindi mo pa nabasa yun, so hindi mo may explain yan na buo. Opo. So, anong chapter ka ulit? Chapter 7. Sa chapter ng buhay, minsan lang tayo magiging chapter, kaya i-enjoy natin lahat ng chapters sa life namin. Eme lang. Kung saan ako napupunta. So, what is your favorite part of your novel? A specific scene or chapter? Chapter 2 po, yun po yung may flashback po kasi si Isabella about her mom po. Yung scene na po yun ay naglalaro po sila ng mom niya sa open field po hanggang sa makarating po sila sa ilog. Doon na po naghaham or kinakantahan po ng mama niya si Isabella po ng Ili-Ili. Ilonggo song. Ilonggo lalabay. Oh, yun. Sample mo na lang yun. Sama sa Sige ba po ako yun? Ano ba yung music mo? Tulong ka na, wala din. Ay, kinakalimutan to. Ay, white lady na alala ko. Yung mga slide sa TikTok, Pakirefer nyo. So, ayun, OG, na topic nga natin yung about sa iniili. So, alam niyo ba mga kabeshi, ang iniili is a song for lullabying a baby or kanta po to ng mga Ilonggo. And it's all about, hindi ko alam din, pero it's used for rocking the baby rock. It's used for panghele sa mga sinaunang mga baby noon. That is, they call iniili. Yung kanta. Hindi ko lang alam kung bakit nila ginamit yung song sa horror. Kaya ang dami ng tuloy na dun sa music. Naging katatakutan na siya ng mga kabeshi. Mga kabeshi. So,
eto ulit mga kabeshi, huwag natin katakutin ang kantang Ini-Ili. Oh. Maganda, actually maganda yung pantulog sa gabi. Tapos biglang may tumagis sa'yo, di ba naloka ka tuloy? Kami lang yung mga kabeshi. So next time, pag may gig din kami, papatugtugin ko nga yun para Pero with Machi, magkukombo ko, Ini-Ili, tulog, Isayaw ko. Magtitiktok ko. Palinito. Ini-Ili, tulog, So, Coach, may tanong. Di ba ikaw magtanong? Ikaw, Coach, tuloy. So, if you have a chance to bring one of your characters to life, sino iyon and bakit? Yung side character po na storyteller po, mortal po siya. Si Uncle Juan po or si Mang Juanito po. Kasi po, yung pagkakasulat ko po talaga sa kanya is, ano ba yun? For me lang po, he's interesting po. He's interesting po and philosophical po kasi siya magsalita po. Kahit nga po sa mga bata po na istoryahan niya, ano nga ba yun? Sasabihan niya po ng mga tales niya po, nalilito na po sa kanya. Kaya, I like that he's cryptic po. Kaya gusto ko pong na makamit yung mga ganun pong tao po. So, hindi ako makarelate. Hindi ako makarelate sa mga ganyan sa mga anong title no? Yung sino yung character yun? Mang Juan po. Mang Juan. Kung meron si Mang Juan, may Mang 2, Mang 3, Mang 4, Mang 5. And so on and so forth. So, 1 for the money, 2 for the... di ba? Naging Elvis Presley. Meron ka bang mga na-publish na libro, your literary works? Meron po. Isa pa lang po title niya po is, ano nga ba yun? What's Up Shane po. Electronically pa lang po kasi nahihiya po, hindi siya nahihiya po. Parang wala pa po akong alam kung saan po pwede mag-publish physically po. So, sa mga may alam po ng digital publication po, baka pwede po makahingi ng tulong po. So, wala ka pang hindi mo pa na-publish through other platforms. So, ayan mga kabeshi. So, Miss OJ, in the near future, ano yung mga gusto mong i-publish na contents? Hindi lang sa ganitong larangan. So, ano pang theme ang gusto mong i-publish? About a person po who have struggled through life po. Cliche na po yan, pero cliche pala po. Pero gusto ko po talaga kasi yung mga ganun po. Kasi as a person who have experienced depression po, gusto ko pong yung mga tips ko po is about sa ano ba yun? Yung term na po yun. Self-care po. Yung mga ganun. So ayun mga kabeshi, in the near future, yun ang gusto niyang larangan ulit na gabi. So eto na lang tayo sa pangatlo nating question, second to the last ba? Ano ang advice mo sa ating kabataan na gusto maging katulad mong writer? Ang i-advise ko po sa inyo mga kabeshi, read a lot po or watch a lot po kasi you cannot write without ideas po, malamang po, obviously. And ask for help po kasi you cannot do it by yourself po. Like, tulad na lamang po sa saying na no man is an island po. Tsaka, take critics
don't take critics Negative. negatively po kasi ayun din po kasi makakatulong po sa atin kasi kung puro positive lang po, parang We do not learn from Oo. our mistakes. Opo, hindi ma-enhance yung skills mo. So ikaw, Ochi. Ay, Ochi. Ikaw, Balik naman na naman. Papabalik-balik na. Para mas bagay kasi yung Oz dito. Vincent. Ay. Diba? So, ayun, maraming salamat, Miss Ochi, for gracing our show. And salamat din sa'yo, Mr. Vince, na naging co-host ko for this episode. And mag-shoutout ka na sa ating mga kaibigan and mga kamag-anak mo. Pwede ka na din mag-plug dito ng mga Facebook mo or mga social accounts mo. Again, go! Go, go, go. Shoutout to my mom na nasa UAE po. Marami po kasi akong masasabi. Kaya i-chat ko na lang po. And to my dad, love you, Daddy. Sorry if, Diba? Sorry if Okay lang, lagi po okay lang. akong, makulit. Ayun. And kay Ma'am Tracy po, love you po so much. Thank you for understanding po lagi. And sa mga kapatid ko, si Audrey, na first reader ko po actually. And kay Iya, sana wag ka makulit. Kay Jason, dalawang kasaway po sa family namin. And kay Mama Lilia na patuloy na sumusuporta po sa amin. And sa mom ko ni Vince po, thank you po tita sa pagpapatuloy niyo po lagi sa amin sa bahay niyo po. Sa classmate ko po, na si Cyril po, I love you. Love you so much, bebe ko. Tapos, gusto ko lang po sana i-plug yung mga social media accounts po, which is Aliana po. Doon po yung main account ko po. And sa IG ko naman po is, mahaba po kasi yun is Eve po. Eve po siya talaga po. Yan. Slide na lang natin mga kabeshi. And lastly po sa Wattpad account ko po na Mavreboshka po. Ayun lang. Thank you po talaga. Sa Facebook, baka mayroong gusto magkukumatak sa'yo para magpagawa ng kung ano-ano. Mahirap po kasing hanapin yung Aliana na account ko po kaya pwede po sa Natalie Gay po. Ano po dun? Art account ko po kasi po. Okay. Opo, or kaya sa OJ Aliana Lara po. Opo. Ayun. So ulit mga kabeshi, maraming ulit salamat Thank you. Miss Ochi Thank you. for gracing this show and this segment for today's episode. So ayan mga kabeshi, wag muna kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Rise Up Pequeños! Beshi, nakilala na natin ang ating panahon. So, ayun na. Ano masasabi mo kay Ochi? Ano kung Beshi Vince? Ako isang napakagaling na writer po, no? Makikita po natin yun sa pananalita niya pala. Yes, sa mga fuweng na tinatawag natin na mga binibitawan niyo. Napaka-fluent po. Marami tayong nalalaman na hindi ko pa first time kong marinig sa entire of my life. Yung mga words niya, talagang English words na nakapakalalim. Oh yes, So, syempre, first time mo lang din makakita ng nahulog na inhaler. Oo. Shoutout sa ating inhaler na friend na Kantabay. Kantabay na inhaler. Shoutout sa'yo. And for one more time, ang tatlo is our channel to make shoutout sa ating mga friends. So, shoutout na tayo. Start na natin. Okay, so shout
Stargazers. Shoutout sa inyo. And ako naman, shoutout to my Lola in heaven. I miss you so much and we're galing. Charay! So shoutout sa ating mga Raben Aklan dyan. And shoutout to my loving tita Caridad Arizala, to my tito Francis Ray Ravena, Nilo Ravena, and Teresita Ravena. And shoutout sa lahat ng aking mga kaibigan yan and mga katumbad delegates natin dyan na Arco residents like si Mark Lianes, si Joanne Solomon, si Denden Divilla, si Paolo Puruganan, and si Marta Bella. Shoutout sa iyo sa aking mga katumbang basi dyan. So ayan, gusto ko nung kunin ang pagkakataon na to na magpasalamat sa ating mayor na si Jose Bonito Simpson Jr. And our Vice Mayor, Randy Simpson. City Councilors, City officials and department heads. city employees, Sepo and TV Gun Production. to all cameramen and editors, and please subscribe to our YouTube channel, TV Gun Production. And please like also our Facebook page, TV Gun Production. And thank you po kay Miss OJ Aliana Lara po ulit. Thank you, Miss OJ, and thank you sa lahat ng mga naging part dito ng ating TV segment and TV to our producers and to our cameramen like si Sir Eric na talagang humuhubog sa amin para maging magaling na host, and to our cameramen, caramel man, naging matamis na caramel. Cameraman na si Kuya, shoutout sa'yo Kuya! I forgot your name. So ayan mga kabeshi, kita-kits ulit sa next episode. I am Che. And I am Vince. Dito lang yan sa Rise Up Pequeño.